Isa sa mga favorite na kakanin ng mga Pinoy ay ang bibingkang malagkit. Ang normal na pagluluto nito ay binibake sa oven. Pero this time, for the sake of those na walang oven, gagawin ko to ng no-bake. Bali, ang bibingkang malagkit ay composed lang of 3 ingredients. Yung glutinous rice, sugar, at saka coconut milk. So, diba, tipid sa ingredients at napaka-simple lang na gawin. Pero yun nga, kailangan nga lang ng effort kasi medyo mag-exercise ka dito ng arms sa paghahalo. Pero ang result naman ay napakasarap na merienda. So tara, samahan nyo akong gumawa nito. So naglagay lang ako dyan ng glutinous rice sa pan at nilinis ko muna ang rice. And then pagkalinis sa rice, nilagyan ko na ng water. At ang ginamit ko nga pala ditong coconut milk ay yung Coco Mama. Then, i-turn on ang stove at haluin occasionally hanggang sa ma-absorb ng glutinous rice ang coconut milk. So, dito hindi pa kayo masyadong mapapagod sa paghahalo. Maya-maya kapag hinalo na yung toppings. So, yan. So, malapit nang maluto ang rice. At kapag luto na yung rice, pwede nang ilagay ang sugar. Nasa inyo na kung gaano karaming sugar ang ilalagay nyo. Ako kasi, ayoko na masyadong matamis. Yan. Haluin hanggang sa maging sticky na yung rice. Dito, medyo mapapalaban na yung arms nyo sa paghahalo kasi medyo mabigat na yung rice. So, yan. Papalit-palit ko lang yung right and left arm sa paghahalo para pantay naman yung muscles, diba? Yan, exercise na rin yan, guys. So, ito, luto na yung glutinous rice. Tapos, lagyan nyo na ng banana leaf ang tray na paglalagay nyo at i-transfer na ang cook na glutinous rice. Then, iset aside nyo na at gawin na ang toppings. So, for the toppings, kailangan nyo ulit ng coconut milk. So, gumamit ulit ako dyan ng Coco Mama. Tapos, brown sugar o kaya yung coconut sugar. Kasi naubusan na kami ng brown sugar. So, yung coconut sugar yung ginamit ko dito. Bali, actually, combination. So, yan. Dito, kailangan nyo na talagang mag-exercise ng arms. Kasi, constant steering ang gagawin nyo for 25 to 35 minutes. Kasi nga, mas matagal dahil hindi nga natin to i-bake. So, kailangan, yun nga, constant steering hanggang sa maging sticky na. And then, pag naging sticky na, i-transfer nyo immediately doon sa glutinous rice kasi mabilis siyang mabuo. Yan. So, finlaten ko na yung toppings doon sa glutinous rice at palamigin for 15 minutes. And then, ikat nyo na yung bibingka. Ready to eat na. So, ito na yung no-bake bibingka. Paki-follow po ako dito at paki-subscribe sa aking YouTube channel for more easy recipes. See you on my next video. Tara! At kumain ng masarap na bibingkang malagkit na no-bake.